Tingnan nga natin mga idol kung hanggang saan aabot ang gas na to. Smooth naman siyang manakbo at wala siyang masyadong vibrate. Sa performance lang din naman ang pag-uusapan ay hindi na masama. Overall performance niya sa akin mga idol siguro nasa 80%. Kaya nga sa tingin ko sa 80 kilometers tapos full tank yung gasolina mo ay aabot na siya ng balikan. Ito lang naman yung naobserbahan ko sa buong biyahe. Samahan nyo ako mga idol kasi may rides pala ako ngayong araw. Ito pala yung kaunang-unahang long rides ng aking Euro R125. Kaya nga sa unang rides ko ay ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba ang performance nito. Kaya nga aalamin natin sa video na to kung malakas nga ba sa gas o tipid gamitin ang motor na to. Kaya nga aalamin natin kung malakas din ba humatak o magandang performance ng ganitong motor. Kaya tara, bago natin umpisa na magbakan ay magpapagas muna tayo. Sila nga pala yung mga kasama ko, isang Honda Click at isang Smash na motor. Bago nga namin umpisahan yung laban, sabay-sabay muna kami nagpagas. Wala pala akong backride dyan tapos yung mga kasama ko ay may kanya-kanyang backride. Kaya nga naisip ko na mas makakalamang ako sa biyahe kasi wala akong backride at makakatipid ako sa gas. Ito nga yung kauna-unahan kong rides na Euro R125 lang ang baon. Bale ipinultang ko pala yung motor ko dyan. Kaya nga kahit nasa malayong biyahe ay hindi na ako magpapagas. Tingnan nga natin mga idol kung hanggang saan aabot ang gas na to. Kaya nga malalaman natin sa video na to kung gaano nga ba kalakas kumonsumo ang Euro R125. Monte Maria Shrine pala sa Batangas ang ating pupuntahan at nagsimula nga kami simula sa Calamba, Laguna. Sakto ngang alas 5 ng umaga ang alis namin kaya nga malamig pa ang simoy ng hangin tapos maluwag talaga ang kalsada papunta sa Batangas. Nakakamiss din talaga yung ganitong biyahe kasi minsan lang ito mangyari. Kaya nga talagang kung may ganitong pagkakataon ay hindi ko na pinapalagpas. Kaya nga kahit 3 motor lang kami ay ituloy pa rin namin yung rides. Sa unang kalahating oras nga ng biyahe namin ay okay naman ang performance ng aking Euro 125. Smooth naman siyang manakbo at wala siyang masyadong vibrate. Siguro hindi ko pa siya masyadong hinahataw at hanggang 60 pa lang din kasi yung tinatakbo ko. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, second hand pala to nung nabili ko at hindi ko to brand new nung nabili. Kaya nga hanggang ngayon ay pinapakiramdaman ko pa rin. Okay naman siya so far at hindi pa siya nagkakaproblema. Meron lang akong minsan may naririnig na kalansing pero all goods pa rin naman. Magliliwanag na pala nang makarating kami dito sa may Tanawan, Batangas. Sa mga oras na yan ay papunta pa lang din kami sa Monte Maria. Kaya ikukwento ko na lang sa inyo ang mga nangyari sa buong biyahe ko. Kung sa performance lang din naman ang pag-uusapan ay hindi na masama. Kahit na Euro lang ang motor na to. Kaya nga base nga sa paggamit ko, konting diferensya lang din naman sa mga branded na motor. Naobserbahan ko lang sa kanya mga idol pag medyo mabilis na yung takbo ay medyo mabibrate siya. Pag inabot na siguro ng 100 km per hour. Ikikwento ko na lang din sa inyo kasi nalobat na yung camera ko at hindi ko na nga na-i-record ang mga nangyari. Overall performance niya sa akin mga idol siguro nasa 80%. Second hand na lang din kasi nung nakuha ko to kaya nasabi kong 80%. At base naman sa paggamit ko wala naman siyang nagiging problema sa akin. Siguro konti lang pero hindi na masama. Siguro kung ihahambing ko siya sa mga branded mas lamang talaga at mabibilis din yung mga branded na motor. Kagaya nga ng mga sinabi ko sa mga unang vlog ko, hindi naman kailangan ng matutulin ng motor. Basta okay na sa akin na may pan-service ako sa araw-araw. At hindi ako mamamroblema sa maintenance ito.
At sa gas consumption naman niya mga idol, kanina nga bago nga kami umalis ay pinapul tank ko na siya. Ganito kasi ang nangyari, bali yung pupuntahan namin ay nasa 80 kilometers at lagpas nga siya ng Batangas City. Nag-alangan ako kasi 1 bar na lang yung natira sa gasolina ko nung pauwi na kami at nasa bandang Lipa, Batangas na kami nun. Tapos yung click at smash na kasama ko ay hindi pa sila nagpapagas nun. Nagpagas na ako nun kasi baka matrika na ako ng makina. Nasa isip ko nun na parang lugi ako kasi may angkas pa yung dalawa kong kasama. Tapos ako nga ay nagpagas na nun. Nag-alangan kasi ako nun kasi hindi ko pa rin naman kabisado tong motor na to kung aabot pa hanggang Laguna. Kaya nga para sure yung biyahe ay nagkarga na rin ako. Pero pagdating nga namin ng Laguna, hindi ko ina-expect na aabot pala yung 1 bar na yon. Yung 1 bar level ng aking gasolina. Kaya nga sa tingin ko sa 80 kilometers tapos full tank yung gasolina mo ay aabot na siya ng balikan. Ito lang naman yung naobserbahan ko sa buong biyahe. Kaya sa tingin ko goods pa rin naman tong motor na to kahit hindi siya branded. Kaya kung may nakuha kang tip kahit pa paano, pakisubscribe naman ng channel ko. Pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas ko pang mga video. Hanggang sa muli mga idol, sana marami pa tayong rides na pagsasamahan. Ingat, keep safe, ride safe mga idol.